po sa ating lahat. Ako po si Annalise Belmonte at sa video tutorial na po ito, matututunan natin yung tamang tuntunin at yung pagbilang ng unit sa pag-uulo ng balita. Handa ka na ba? So, tara na. Dito, tatalakayin natin kung ano pa muna yung headline. So, ano ba yung headline? Ito yung pamuno o yung pamugkis ng isang balita. Ibig sabihin, ito yung unang binabasa, no? Dapat maikli siya, tsaka malaman. Siyempre, kailangan malinaw din. Ayan, meron tayong tuntunin pagdating sa headline writing. So, una, dapat gumagamit ng pangunahing pandiwa at pangalan. Kinakailangan na wala masyadong pananda, tulad ng nang na maikse, ang, sa, maliban lang kung kinakailangan talaga. Iwasan din natin yung pag-uulit o yung redundant. So, ito naman, dadako na tayo sa pagbilang ng unit. So, dito, sinusukat yung headline, no? Gamit yung unit, hindi letra. So, ibig sabihin, isang salita, binibilang siya ayon sa pantig o sa syllables nito. Yung usually kasi, o yung typical na haba ng isang headline, no? Nasa 5 hanggang 9 o 9 na units lang. So, dito, halimbawa, bilangin natin, no? Yung may X, ayun yung mali, at yung may check, ayun yung tama. So, dito, halimbawa, MCAP, inireklamo ng mga pensyonado. So, bibilangin natin yan. Dito na tayo sa pagbilang ng unit. MCAP. So, dalawa na yun. Ay, isa lang yun, MCAP. Tapos, bilangin natin yung syllables ng inirekomenda. Ay, inireklamo. Inireklamo. So, 6. Tapos, ng, mga, pensyonado. So, diba? Pag bibilangin mo kasi siya, 14 na units siya, masyadong mahaba. Ngayon, dito na tayo sa susunod sa tama. Ito yung bagong headline. Pensyonado, umaalma sa MCAP. So, pensyonado, umaalma sa MCAP. Sa MCAP, yun ba? So, 10 lang. Ilan nga ulit yung units na dapat meron tayo? 5 hanggang 9 lang, diba? So, pasok siya. Ayan. Sunod, yung ito, pagbilang ulit ng unit. Ito. Sunod, ito naman yung headline. Voter turnout. Mababa sa huling halalan. So, dito bibilangin na ulit natin yung unit. So, voter turnout mababa sa huling halalan. So, ilan? Kabuuan. 13. Masyadong mahaba pa din. Di ba? Kinakailangan nga 5 hanggang 9 lang. So, dito tayo sa bago. Ito na yung bago. Kaunti ang bumoto sa halalan. So, ito na. Bilangin na natin yung pentig o yung syllables. So, kaunti ang bumoto sa halalan. So, yung kabuong unit nito, ilan siya? 10. O, diba? Maano siya, mas maikli siya. Pero, mas malinaw siya. Tsaka, mas madali siyang basahin. Ayan. So, dito kasi, sa pagsulat ng headline, no, lagi natin tatandaan na kinakailangan maikli lang siya pero dapat malaman. And also ngayon, alam mo na yung tamang tuntunan pag-uulo sa balita, no? Kinakailangan na sa bawat balita o pahayagan na sasagawa natin ito. So, dapat lagi natin siyang i-apply. Ayan. Yun lamang at maraming salamat. Sana may tutunan kayo.